Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Wala na si Winston nang magising si Teresa kinabukasan. Nang tanungin niya si Nita, ay sinabi nitong kasama raw nitong umalis sina Tito Wilfred at Tita Gina. Biglaan daw ang alis ng mga ito dahil may kakausaping opisyal ng gobyerno. Bigla siya nakaramdam ng kahungkapan ni hindi man lang nagpaalam si Winston sa kanya samantala mag-aalas 12 na ng hating gabi na maghiwa-hiwalay sila. Gusto mo na mag-almusal? Tanong ni Nita. Maaga sila nag-almusal kanina. Umiling siya. Kape lang, umupo siya sa isang silya. Iniwan siya ni Nita para ipagtimpla siya ng kape. Maya-maya ay nagbalik ito. May dala na itong isang tasang kape. Iniwan din siya nito pagkalapag nito niyon sa mesa sa harap niya. Lumamig na ang kape pero hindi niya natikman iyon. Nilalamon ng kalungkutan ng kanyang puso. Napagtanto niya may malaking ang kakulangan sa relasyon nila ni Winston. Normal ba naman ang gayong aalis ito nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya? Kung aalis ito sa makalawa, dapat ay sulitin na nila ang oras na magkasama sila. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Kapag nasa bahay ito, ay wala nang inatupag ito kundi magbasa ng Biblia at makipag-usap sa mga magulang nito. She needed attention and Winston was not giving it to her. Bakit malungkot ka? Napaangat siya ng tingin nang marinig niya ang boses ni Wendell. Pero agad din niya ibinalik ang tingin sa malamig na kape sa harap niya. Humila ito ng silya at naupo sa tabi niya. Nakaramdam na naman siya ng pagkasiwa gaya ng palagi niya nararamdaman kapag napapalit ito sa kanya. Bakit malungkot ang prinsesa nitong bahay? Biro nito. Nilingon niya ito. Kailangan niya na makakausap dahil kung hindi baka mabaliw siya. Umalis si Winston kasama sina Tito at Tita. I know, hindi ko alam na aalis siya. Sila, hindi agad sumagot ito. Tumayo ito at nagtimpla ng kape. 2 tasang tinimpla nito. Ibinaba nito sa tapat niya. Ang isa at tinuro ang malamig ng kape. Inumin mo na iyang kape para mainitan ang tiyan mo. Baka sikmurain ka. Hindi siya tumalima. Nag-breakfast ka na ba? Umiling siya. Tumayo ulit ito. Nang lingunin niya ito, ay nakita niya kumukuha ito ng plato. Nagsandok na rin ito ng pagkain. Fried rice, fried lumpia, at daing na bangus ang dala nito na magbalik ito sa mesa. 2 platong inihanda nito. Na makaupo na ulit ito, ay saka ulit ito nagsalita. Actually, hindi pa rin ako kumakain. Una nito ang nilagyan ng kanin na plato niya. Oh, kain ka na. Wala akong gana. Nilagyan nito ang ulam ng plato niya. Ang dinig ko sa usapan ni na Papa at Winston kanina. Baka maghapon silang wala. Kung maghapon bang wala si Winston, maghapon kang hindi kakain. Napatingin ulit siya rito. Nakikita niya ang concern sa mga mata nito. Nag-init ang mga sulok ng mga mata niya. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang pamumuo ng mga luha roon. Maya-maya pa ay pumatak ang mga iyon. Teresa, don't cry, sabi nito. Inilapit nito ang silya sa kanya at tinakbayan siya. You should not cry. Kung alam mong mahal ka ni Winston, dapat maintindihan mo kapatid ko. Napahikbi siya. Hindi ko nga alam kung nasan ako sa puso niya. I have never felt I'm his girlfriend. Parang tau-tauhan lang ako sa kanya. Napahagulhol siya. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Hana, Jesus, ngayon ako nakakita ng babaeng umiiyak ng ganyan. How I envy my brother. Mahal na mahal mo siguro siya. Nagangat siya ng tingin. Gusto niya magsalita pero hindi niya nagawa. Tinitigan lamang niya ito. Tutal, maghapon silang wala. Labas din tayo. Libre kita ng lunch. Mamasyal na rin tayo. Suwestyon ito. Napamaang siya. Pinahid niya mga luha sa kanya mga mata. Huwag na Wendell, sabi niya sa basag na tinig. I'll be fine. Hihintayin ko na lang si Winston. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Come on, I know you need company.
Agad na nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon sa simpleng hawak na iyon, kaya mabilis na binawi niya ang kanyang kamay. Baka dumating din agad si Winston. Gusto ko nandito ako pagdating niya. You don't like me, do you? Hindi sa ganoon. Ayaw mong sumama sa akin dahil baka may makakita sa atin at mag-isip na masama, ganun ba? I'm a bad influence. Masamang tao ako. Wendell, hindi. Kung hindi, bakit ayaw mong sumama sa akin? Kung magkakatuluyan kayo ni Winston, para mo na rin akong kapatid. Maniniwala kung hindi ka naniniwala sa mga sinasabi nila sa akin. Kung sasama ka sa akin na lumabas ngayon, I just want you to enjoy the outside world. We'll just have lunch anyway. Okay, pagpayag na niya. Hindi niya alam kung anong dahilan ng kaiba niya. Excitement ba yun? O takot sa iisipin ng ibang tao? Alright, mag-almusal na tayo. Tapos, aalis tayo ng mamayang alas 10. Saan ba tayo pumunta? Sa mall? Kahit saan? Tumango ulit siya. Hindi ba kayo namamasyal ni Winston sa mall? Tanong nito. Nagpupunta rin, pero dati pa yun. Mula na naging busy siya sa mga activities ng grupo, ay hindi na kami nakakalabas. Sumubo na siya ng pagkain. Nawala na ang sama ng loob niya kay Winston. Ngumiti ito. Sumubo rin ito ng sinangag. Bakit? Anong bakit? Nakangiti ka kasi. Natutuwa lang ako makita maliwalas na mukha mo. Pasasya ka na sa akin, Wendell, ha? Para akong bata. Dapat maging handa na ako sa ganito kasi kapag mag-asawa na kami ni Winston, mas matindi pa rito mangyayari. I understand. Tinulungan pa siya nito sa paghuhugas ng mga pinagkainan nila. Namalayan na lamang niya na tumatawa na siya sa mga nakakatuwang kwento nito habang naghuhugas siya ng plato. Mas maganda ka kapag tumatawa ka. Ilang taon ka na ba? Tumawa ulit siya. Ano ka ba? Ilang beses mo na akong tinanong sa edad ko. I'm 26, remember? I know, mukha kang 30 plus kapag hindi ka nakangiti. Pero kapag nakangiti ka, mukha kang 22. At kapag nakatawa ka at lumalabas ang dalawang dimples mo, mukha kang 18. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Sobrang pambobola na yan. Kahit alam niyang binobola lamang siya nito, ay nasisiyahan ang kanyang puso. Kahit minsan ay hindi siya sinasabihan ni Winston ng ganoon. Winston had always been serious. Ni hindi siya nito biniro kahit minsan. Hindi ako nambobola. Hindi ako marunong mambola. Nilingon niya ito. Os, paano mo napasagot ang mga girlfriends mo na hindi mo binola? Tumawa ito. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong hindi ako marunong manligaw? Ibig sabihin, hindi nga ako marunong mambola. Meron namang panliligaw na hindi pa mabola lang. Gaya ng ginawa sa ni Winston. Napatungo siya. Sumaryoso ito. Paano ka niligawan ni Winston? Tinignan niya ito. Come on, Teresa. Talk. Alam mo yung kapatid ko, masyadong masekreto. Ni hindi man lang siya nagkukwento. Malay mo, makuha kong style niya para naman makakuha na ako ng babaeng pakakasalan. Actually, hindi ko nga alam kung paano kami nagsimula. Basta ang alam ko, best friends ang turingan namin sa isa't isa. Tapos si tito at tita, lagi nilang sinasabi na bagay daw kami ni Winston na maging partners. We had a mutual understanding at first. Tapos ayun, naging seryoso na. When he said he loved me, sinabi ko I love you too. You love me too? Biro nito, nag-init ang kanyang mga pisngi. I mean, I love him too. Sumaryoso ito. I thought you have an extraordinary love story. I guess it can be considered as an extraordinary love story. Tumangutango ito. Siguro nga, baka mga bata pa lamang kayo ni Winston ay may feelings na kayo para sa isa't isa. Galing-galing sabihin niya rito na wala siyang feelings noon para kay Winston. Kaibigan ng turingan niya sa kapatid nito. Basta ang natatandaan niya, noong 15 years old siya at muling nakita niya si Wendell nang minsan itong dumalaw ay may kakaiba siyang nararamdaman. May kasama itong babae noon, may naramdaman siyang selo sa kanyang puso. Noon niya napagtanto na mas karapat dapat mahalin si Winston kaysa kapatid nito. Ano? Tell me, Teresa, mga bata pa ba lang kayo ni Winston? Ay in love na kayo sa isa't isa? Untag ni Wendell. Hindi naman, na-develop lang ako sa kanya. Ganon ba? Puro katanong? Aniya, mabuti pa, maliligo na ako. Ano oras bang alis natin? 10. Nagpuna siya ng kamay. I'll be ready by then. Sige, mauna na ako. Sinundan ni Wendell ang tingin ang papalayong si Teresa.
She really had grown to be a very nice woman. Alam niyang una niya ito nakita 14 na taon na nakararaan na maging magandang dalaga ito. From the very first moment he laid eyes on her, he already felt something for her. But she was very young then, and his life was not yet in order. Year after year, he saw her evolve into a fine woman. She was tall and slim. Kung gugustuhin itong lumahok sa isang beauty contest, ay nasisiguro niyang mananalo ito. She had an oval face that complemented her expressive eyes and pointed nose. Manipis at mamula-mula mga labi nito na maganda rin ang hugis. Alam din niya matalino ito. Nang matapos ito ng high school, ay third honorable mention ng award na nakuha nito. Nang nagdebut ito, ay nagkaroon ng munting salo-salo sa bahay na kanyang mga magulang. Dumulo siya noon dahil na rin sa imbitasyon ni Teresa at Winston. He remembered giving her a wild gold necklace with a heart pendant. How could he forget the kiss of gratitude she gave him back? Noon niya napagtanto kung gaano kalakas ang dating nito sa kanya. But he kept that to himself. Nang malaman niya may unawaan na ito at si Winston, ay nakadama siya na kaunting inggit para sa kapatid niya. Pero labis-labis ang pagmamahal niya kay Winston, kaya pinilit niyang sa halip na inggit ay tuwang maramdaman niya. Bagay ang mga ito, parehong mabait ang mga ito samantalang siya'y salbahen tingin ng mga magulang niya sa kanya. Ngayon ay lalo na niyang dapat kalimutan si Teresa. Hindi naman malaking issue yung sa kanya. He could get any girl from the long list he had. Nararapat na mapunta si Teresa sa isang matinong lalaki gaya ng kanyang kapatid. Kumbaga sa santo, parehong walang dungis ang kasalanan ng dalawa samantalang siya, wala pa sa hustong gulang ay marami na nagawang kalokohan. Sa 10 utos yata ng Diyos, ang hindi lamang ninasuway ay ang kautusan na huwag papatay. Nakipagrelasyon din kasi siya sa isang babaeng may asawa, pero hindi niya aaminin kasalanan niya iyon. Hindi inamin ng babae sa kanya na may asawa ito, pero agad naman siya nakipaghiwalay dito na malaman niya iyon. Ayaw niya makasira ng isang pamilya. Speaking of family, he wanted his brother to raise a beautiful family with Teresa, kaya nga concern na concern siya sa balik nitong patungo sa basilan. Mahal na mahal niya si Winston dahil alam niya handa ito magpakamatay para sa kanya. Naalala niya noong mahuli siya sa kanyang papa na ninigarilyo at umiinom ng beer. Binugbog siya nito. Hahatawin sana siya nito ng 2x2 pero isinangga ni Winston ang katawan nito. Magmula noon ay hindi na ulit ng bugbog ng kanyang papa. Alam niya nagsisisi ito sa ginawa dahil nadamay ang paboritong anak nito at hindi dahil sa kanya. Kaya kung may nararamdaman man siya para kay Teresa, noon pa man, hindi naman marahil kalabisan na itago na lamang siya ang pagtingin iyon. Inisip na lamang niya na infatuation o attraction lamang ang nararamdaman niya para dito dahil kakaibang uri ito ng babae. She was so naive and simple. She was very vulnerable too. Parang kay sarap alagaan ito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Nagkakasala na naman ang kanyang isip. Bago patuloy ang lumala, ay ipinasya niya mag-shower ulit at magsuot na medyo maayos-ayos na damit. Excited siya sa napipintong lunch date nila ni Teresa. Hindi pa niya nararamdaman ang ganong excitement sa buong buhay niya kahit kaninong babae na karelasyon niya. Damn, Wendell, Teresa is your brother's fiancé. Huwag kang ang gago, mariing sabi niya sa kanyang sarili. Yun naman pala mga kafelisidad. Mga bata pa lamang ay meron ng crush sa isa't isa sina Teresa at Wendell. Yun nga lamang, hindi na pwede ngayon dahil si Teresa ay ikakasal na sa kapatid niyang si Winston. Kaya ang kuya magpaparaya na lamang. Kaya naman, abangan!